Hello, 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 hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta ka, Gaisel? Na-miss kita ng Yes, ito. bonggang-bongga. Yes, ito Mama Sam, medyo puyat ako kagabi kasi nanonood ng Miss Universe Thailand, nakatulog na ako sa live. Nakakaloka. Ito masaya-masaya at saka syempre excited ako for tomorrow's final ng Miss Universe Thailand kung sino nga bang magwawagi. Correct. Talagang kaabang-abang. Talagang ang tindi ng labanan. Actually, 67 o 63 candidates sila. Pero parang bilang na bilang lang talaga yung naglalaban-laban. I mean, ayun yung sinasabi ko, Gaisel, eh. Kapag provincial kasi ang kinuha ninyo, parang Siyempre, what do you expect, 'di ba? Parang Yeah. ano ba yung ina-expect mo? So, una, hindi kilala si girl. Pangalawa, hindi natin alam kung nabigyan ba, may training ba to na proper training. So, yon. Yes. So, malapit na mangyari yan sa Pilipinas kasi yan yung plano nila for the next year, Yes. magkukumuha At sa mga probinsya. yes, at take note Mama Sam, may mga ano pa sila, may mga international accreditation pa sila sa mga US, Australia, and Middle East. Nakakaloka yun. Ibig sabihin, kung 70 provinces dito sa Pilipinas, tapos city belong pa, mukhang lalagpas ng 100 yung contest. Oo Nakakaloka, naman. nakakasakit ang So, ulo. Hindi, kasi ako naiintindihan ko ano yan eh. It's about, syempre nga naman, kung kukuha ka nga naman ng accredited partner sa Miss Universe, syempre magbabayad ka. The more na Yeah. mas marami, the more mas bongga. Pero Kahit kung sa bagay. ang nakikita ko dyan yung quality, mawawala. Yung Yeah, alam mo yeah. yun, the more na mas marami, parang, oo nga, ang dami nga ng numbers, pero yung tanong, yung quality ng kandidata. Kasi syempre, iba pa rin kapag yung mga may screening, mapipili mo kasi syempre yung kung sino ba yung Magaling. salang-sala, oo, yung Yes, marunong may marunong credential. magsalita. Mm-mm. Yun. Yes. But syempre, hindi naman natin sila masisisi. Eh, ganyan yung nangyari ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Kasi nga, yung mga kandidata dito, galing nga sa mga probinsya. Tapos, para bang hindi katulad ng Miss Grand. Kasi ang Miss Grand kasi, may competition bawat sa probinsya. Oo, Yes. kumbaga merong At hindi halimbawa, appointed. Miss Grand na Conayok, halimbawa. So may competition doon. So kumbaga napili at nasala. Kahit sabihin Yeah. pa natin 20 candidates yung mga naglaban-laban, at least sala sila. Tama. At saka ano Mama Sam, pag ano kasi, pag may provincial pageant, ano ba tawag doon? Yung mga lugar, kung may mga sariling pageant, automatically yung ano, yung manalo doon, naka-experience niya na kung paano lumaban. Hindi yung biglang ano, appointed ka lang tapos Kasalang. lumaban ka. Oo, bigla kang sumalang sa national pageant, nakakaloka yun, hindi mo alam kung paanong gagawin, kung paanong lakad ba, kung paanong eksena, kung saan haharap. Marami pang gagawin, kaya importante din talaga yung experience ng girls. Exactly. At yan yung nakita ko dito sa Miss Universe Thailand kagabi. Ang daming kandidata pero ang bongga, di ba? So pag-usapan muna natin yung bongga production nila. Ikaw nagulat ka ba? Actually, nag-expect ako knowing Thailand naman, di ba? Wala, hindi ako, I mean is, hindi ako nag-expect na bonggang-bongga kasi nga, ano ba tawag doon? Prelims pa lang. Pero yung pinakita nila, Mama Sam, prelims Parang pa lang, kabuk coronation na, pang din. Miss Universe. Ganon Oo, yung parang pinakita nila. coronation. Mm. Oo, yung kung putyo-putyo man yung iba nilang candidates, kagaya ng Miss Universe Philippines, na putyo-putyo din yung mga ibang candidates kasi nga hindi kilala, pinatunayan nila sa production ang bongga. Miss Universe Philippines walang production. Charot lang. Ay, Mm. yung prelims. Yung prelims, kumbaga, Oo, yung nahihiya tungtong. ako doon sa preliminary competition natin. Kung ikukumpara natin yung prelim natin, saka yung prelim ng Diyos ko, ito parang coronation night na. Opening show pa lang, imaginein mo yung singer galing sa backstage. Akala nga namin recorded yon. Oo, yung una akala Yes. namin recorded yon, pero hindi live. Pero napansin ko na siya na hindi siya recorded kasi yung tinitignan ko yung monitor, palabas si girl doon sa backstage. Oo, palabas siya. Pagkatapos yung lumabas siya, ay sabi ko, ay putya, live pala to. Ang bongga. Ang bongga nung Yes. ginawa nilang gano'n. At saka ang swerte, Mama Sam, nung nakapanood ng live, lalo na ikaw, nakakaloka, nakakainggit kasi makakita ka ng magagandang production na hindi nangyayari sa Pilipinas. To be honest, na proud ako sa sarili ko kagabi. Kasi
ang Miss Universe Thailand, ano yan eh, nag-iba sila ng organization. Yung bago yung team. Tapos, kinontak nila ako. Nagulat ako. Tapos sabing ganon, kung interesado pa ba ako manood, ganon. Ganon talaga. Tapos yung pagpunta ko doon yesterday, hinahanap ko pa lang yung registration, sabi sa akin, Mr. Sam, ganon sila. Parang natuwa ako. Na-recognize masaya yun. Oo, sabi nga nung kasama ko kagabi, grabe, popular ka na pala. Sabi ko, grabe ka naman, walang ganon. Pero hindi, nagulat lang ako kasi di ba dapat ako yung magpapakilala, ako yung mag-a-approach. Sila yung nag-approach. In fairness sa organization ng Miss Universe Thailand at saka yung Miss Grand, sila talaga yung nag-a-approach. Experience ko kahit sa Miss Earth Thailand, yung bawat organization dito, grabe sila mag-approach doon sa mga katulad Press. Mga media, mga ganon. Ang saya. Sana Kaya ganun lang, din dito sa syempre, Pilipinas. Kaya lang syempre, ang negative naman na mako-comment ko, sa Miss Grand may tubig, at saka may pakain. Ala! Wala silang pakain kagabi. Wala. Bumili ka ng sarili mo. So, gano'n. Hindi, I mean. Pero kahit naman doon nakaraan, na-experience ko din sa kanila. Ito yung second year ko. Parang ganun din. Naghanap ako ng tubig. Kasi naman talaga, bago ka naman makabili ng tubig, bababa ka muna doon sa labas. Nakakaloka. Mabuti pa pala Mamasam yung Miss Grand Philippines may pa-bubble gum. Hindi kasi ibig ko sabihin, syempre, ando doon yung nauuhaw ka, ando doon yung, syempre, busy ka sa kaka-record, busy ka sa kaka-chika. Kumbaga, parang syempre, matutuyuan ka talaga ng laway. Kung basta, pagtapos ng pageant, uhaw na uhaw ka, alam mo yun. Bawal ba magdala? Bawal sa loob, bawal Ay, kaya naman pala, nakakaloka. Kasi sa Miss Grand kasi, you have to eat first. Kahit hindi ka nakakain sa bahay mo or hindi ka nakainom ng tubig, pagdating doon, kung nauuhaw ka, lumabas ka lang, tapos bibigyan ka nila ng water. Ganon. Ito talaga, parang tuyuan talaga ng laway yung labanan. Tapos ang chika pa, yung kasama ko, Indonesia, nagkapi siya. Siyempre. Nakakaloka yun, ang tagal. Uhaw na Sabi niya uhaw. sa akin, huwag na tayong mag-interview, amoy kapi ako. Tapos natuyuan pa ako ng laway. Sabi ko, kaloka. Nakakaloka. Tika lang. Ganun talaga. Production, anong masasabi mo? Yung production niya, sabi ko, pang Miss Universe, pang international pageant. Kabog pa ngayon Miss International at saka Miss World. Nakakaloka sila. Totoo, prelims pa lang yon. Ano pa kayang pangyayari bukas? O, diba? I'm so excited. Grabe ko. Kung ano kayang pailaw nila bukas. O, diba? Ang saya. Ano ba bukas? May anong eksena? I'm so excited kasi prelims pa lang Mamasam palong-palo na. At so far, malapit na yata mag 1 million views yung event, preliminary pa lang, malapit na. Kaya naganda ang magandang promotion. Tapos bukas live sa Miss Universe application YouTube channel ang Miss Universe Thailand. O di ba? Sana naabotan man lang ng Miss Universe Philippines yan para live din tayo sa Miss Universe YouTube channel. Napaka-unfair. Charot lang. Hindi. Hindi, akala ko kasi Mamasam, kinontent ko tayo, mga Latina lang country yung mga nilalive ng Miss Universe. Yung pala, ilalive din nila yung Miss Universe Thailand. So, siguro, hindi unfair. Hindi lang talaga umabot yung Miss Universe Philippines doon sa pa-live nila. Kasi lahat halos ng mga national pageant ng Miss Universe, nilalive nila. Kaya I'm so excited din sa eksena na bukas doon ako manonood. Yes. Well, sandali lang. Kamusta sa'yo yung mga judges? Yung mga judges na napakadami, okay lang naman. Wala naman problema. Mga kilala ko naman yung iba sila Maria, sila Anchili, Scott Chemist ng bongga-bongga. O diba, bongga ni Anchili, payat pa din siya. Charot lang, wala pag pinagbago. Tapos, nare-recognize ko Mamasam yung iba kasi mga sikat naman yung mga judges. Yun nga lang, napakadami talaga. O diba? Judges. Ako medyo may lang ako doon. Si Anchely kasi best friend kasi ni Antonio Forsyth. At habang nanonood siya, habang nag-judge siya, panay ang palakpak niya.
So, lalabas si Antonia, as in manghang-mangha siya. Sabi ko, ba't kaya kinuha tong judges kung ganito? Kasi di ba dapat wala kang reaction? Dapat poker Hindi, talagang face. ganun-ganun siya. Ah! Oo, amazed na amazed siya. Tapos pagdating sa ibang kandidata, seryoso na siya, wala siyang reaction. Alam mo yun, kay Antonia lang siya nagkakaroon ng reaction. Sa bagay, hindi mo naman may iwasan yun. Eh kung kaibigan mo, yung ano nga lang hindi mo, kakilala mo nga lang pag nakita mo na sa ano, di ba, mapapapalak pa. Oo, papalakpak. Pero may ganyan din si Marian Rivera nung nag-judge siya sa Miss Universe, si Beatrice Luigi Gomez lang yung pinapalakpakan niya. Oh, di May ba? ganong moment. Nalo-lost in nalo-lost in found sila when it comes na makita nila yung gusto nilang contestant. At which is hindi Exactly. dapat ganon. Oo. Pero si Maria Poncelor, talagang ano siya, parang feeling ko stricto siya judge. Seryoso. Oo, as in seryoso siya. At in fairness kay Maria, mas gumanda siya ngayon. Yes, at mas payat, Mama Sam. Hindi, Mas mas payat payat. siya noon. Ayoko siya noon kasi sobrang payat. Nagkalaman lang na ngayon. Parang something, oo si Maria, good luck na lang. At least, di ba si Maria nandyan? Oo. Tapos ayun, so kagabi sa mga nakita mo, sino yung mga kumabog sa'yo sa swimsuit? Sa swimsuit, obviously, na si Vina. Si Vina, I like her. Kumabog din sa akin si number 27. Hindi ko alam kung anong pangalan at kung anong lugar. Basta number na lang kasi hindi ko naman matandaan, Mama Sam. Tapos 27. kumabog sa akin si Jasmine, number 20. Si Si number Jackie. sino nga ito? Number 19? Number 19, hindi ko matandaan, Mama Sam, kung anong name. Basta doon na lang ako sa number talaga. Tapos si Antonia, so yung performance niya sa swimsuit. Pero gusto ko yung ano siya, ano tawag doon? Palang sultry lang yung eksena niya, hindi yung ano. Yung iba kasi, Mama Sam, to be honest sa 60, more than 60 candidates, wala pa sa 15 yung magaling sa pasarela. Kasi sa totoo lang, pang Miss Grand yung atake ng iba. Talagang landi-landi doon sa stage. Parang, wala ka na. Parang gano'n. Parang, oh my God, sabi ko, napakadami nila. Pero bilang lang sa kamay yung magaling when it comes talaga sa pasarela. Yung pang Miss Universe, yung pang Miss Universe na pasarela, nandun kasi yung iba, may Miss Grand na atake, tapos may hindi talaga marunong. Hindi ko matandaan talaga yung name nila, nahihirapan ako, lalo na yung lugar, nahihirapan ako kasi turo-turo na lang ako. Yun, yung eksena. Kasi nag-live ako kagabi, sabi ko, doon na lang ninyo mapapanood yung sa live ko kung sino yung nagustuhan ko kasi hindi ko talaga matandaan yung name. Pero natuwa ako kay Vina. Kay Vina, natuwa ako doon kay Jasmine. At saka sa number 27. Jazzy. Yan. At saka sa number 27 na nakakaloka din. Yung kamukha siya ni Samantha, Angelica Lopez. Number 13 ba yun, Mama Sam? Basta hindi ko matandaan. Basta kamukha siya ni Angelica Lopez. Okay. Hindi ko basta ganun. Sila yung nag-shine sa akin sa swimsuit competition. Okay. Doon sa live naman, ang chika ko sa'yo doon, syempre, pag lumalabas si Vina, si Jassy, at saka si Antonia. Grabe yung sigawan talaga. Yes, naririnig. Pero, na-surprise ako. Baliktad naman tayo. Doon naman kay Vina, to be honest, ang tingin ko sa kanya, very Miss Grand yung atake niya. Yung palo lang siya ng palo. Parang siguro kung Miss Gan, may intindihan ko, winner siya sa akin, ganon. Kasi, syempre, Miss Universe to, we are looking na kung sino ba yung more on elegant, in term of pasarela, sophisticated yung dating, yung alam mo yun, yung pag lumabas siya, yung parang masasabi mo, wow, Reyna, ganon. Si Vina kagabi, parang feeling ko, failed siya sa preliminary competition. I think, parang hindi siya yung parang kung kagabi ang coronation night hindi siya mananalo kagabi. Hindi siya mananalo kagabi. Oo, kasi yung gown niya, maganda naman yung cut ng gown, pero alam mo yun, yung parang very common na yung pinapakita na parang, nagawa na yan sa Miss Grand, ginawa mo na naman. Yung mga pagganon-ganon, kasi doon siya magaling kaya feeling ko
float gown yung kinuha niya eh. Kasi mas parang mabibigyan niya ng eksena, di ba? Kasi eksenadora talaga siya. Eksenadora siya. Pag lumalabas siya, eksena. Pero na-surprise ako kay Jassy kasi parang Yes. natabunan niya si Vina. Si Jassy, yung lumabas, parang grabe. Pang internationally, ano na siya, candidates. Yung kumbaga, Yeah. parang kung sa Miss Universe, padala mo siya, pwede na to. Hindi na magti-training. Kasi yung galawan niya sa entablado at the same time, nandoon yung pagiging elegante. Pero nararamdaman mong humahataw, may laro, may Yeah. landi. Yes. Yes. Tapos, ang sabi ko nga, Jassy is ano ang strong niya kagabi. Kay Vina, ano pa medyo parang naloka lang Na ako kasi okay. ina-expect ko Okay lang. mas gigiba yung mas gigiba yung crowd sa kanya kapag siya na yung lumabas. Malakas yung sigawan kasi naman ang dami naman makabina doon. Pero yung lumabas si Jassy talagang surprising talaga. Masasabi mo na, oh my God, mas parang level up. Ganon. Yeah. Pero nung lumabas si Antonia, grabe sa swimsuit, alam mo si Antonia, hindi kasi parang kung performance level yung hahanapin mo, pupunta ka talaga kay Vina. Kasi si Vina kasi malandi. Ang Yeah. taas ng Thailand din sa energy. stage. May energy siya. Oo, energy. Pero kasi kung galawan na, yung alam mo yung galawang pang Miss Universe tayo, sa totoo lang kagabi, na-surprise ako kay Antonia kasi parang hindi niya binigo yung mga taong, yung tingin sa kanya na queen ka galing ka sa supranational, dapat lumabas ka dyan na mas mataas yung level mo sa lahat. Grabe nang nilapot ako sa kanya, yung lumabas siya. Sobrang tama yung hakbang, tama lang yung galawan, yung mga tinginan sa mga tao at the same time, may landi, para siyang Barbie na, alam mo yon ang ayoko lang yung katawan niya. Sa totoo lang. Kasi Yeah, medyo chubby-chubby. mahaba yung, para siyang mabigat tignan. Malaki yung katawan niya. Parang very international na candidates. Kung ikukumpara sa Thai woman, malaki si Antonia. And then, masasabi kong she's ready. Ano talaga, kung malakas yung kaibigan ng sigawan, mas madaming sumigaw kay Antonia. As in, parang ako nanood ng, I remember nung 2018 na Miss Universe, pag tinatawag si Philippines, gumigiba talaga yung ayun, gano'ng kagrabe yung sigawan kay Antonia. Sobra. And then, kung ako yung next candidate na lalabas kay Antonia, I think may hiya ako. Then, iba yung ayos niya nung swimsuit round, iba yung ayos niya nung evening gown. Yung sa evening gown, naloka ako, Gaisel, kasi yung lumabas siya, grabe, Reyna. Doon ko nasabi, ay mukhang kay Antonia to. 100%. Yeah. I think it's about Antonia or Jassy. Si Vina, nalungkot ako kasi parang feeling ko, natapunan yung eksena niya. Na-outshine siya. Kasi Mama Sam, para sa akin sa swimsuit, nag-shine naman talaga siya. Pero sa gown talaga Mama Sam, gustong-gusto ko talaga yung kay Antonia. Kahit medyo seductive yung dating, alam ko naman na may mga liberated, medyo seductive pero my gosh, super queenly, ang ganda ng gown. Ang elegant tignan. Ang elegant, ang mahal niya tingnan. Tapos ang ganda ng hairstyle niya bagay sa gown. Pati mukha, yung the way na pag-smile, everything. At saka yung ikot niya na signature na ikot niya na parang ang bilis nun ang hirap nun. Oo, Kasi pwede siyang tumumba doon. Ayun, parang sabi ko, ang pinakita ni Antonia kagabi is look like international level na. Yeah, talagang pinatunayan niya na nanalo ko sa supranational o ganon. Kailangan level up ko to. Ganon yung eksena kasi hindi ko naman siya nakita sa Supra nung ganyan Pero level up talaga yung performance. Reyna yung dating. Kaya super talagang, oh my God, si Vina na to. Ay, si Vina. Si Antonia na to ng bonggang-bongga. Sa gown pa lang, panalo na siya. Talagang para siyang chandelier doon sa paglabas niya. Para siyang chandelier kasi kumukutitap siya. So, ganon yung level ng niya, star factor. Saka naloka ako sa kanya kasi parang level up talaga siya. Para akong nanonood na ng Miss Universe.
Yes, ganong level Oo, na siya. parang para akong 'pag pinanood ko siya at saka si Jassy para akong nanood ng Miss Universe na parang sila naglalaban sa Miss Universe crown and then nai-imagine ko parang nilagay niya na yung sarili niya, "No, Miss Universe level ako." Gano'n. So Yes. mm. Ang Saka ano, saya. at the same time makikita mo sa kanya wala siyang yabang, humble pa din. Yes. Kasi yung special award, nung nagbibigay ng special award, ang humble-humble niya, parang na-remember ko uli yung Antonia na tumawag sa akin na parang Yes, siya ang yung queen pero siya pa yung in-interview tumawag. mo. Mm. Mm. Ramdam na ramdam ko maramdam mo talaga na may puso si Antonia. And then si Jassy naman talagang fierce, palaban. Pero hindi ako nagagandahan kay Jassy kasi mistisa. Tapos hindi siya Oo nga, yung Mama Sam. masasabi mo na na parang wow, ang ganda-ganda niya. Either Walang gano'n. walang ganon. Oo. Kahit kay Oo, Dina, walang ganon. walang gano'n naman, Mama Sam. Ang problema lang, yung makeup ni Jassy kagabi, kahawig ni Ann. Last year, yung winner last Yes, year. yes. Oo, I agree. Oo. Napansin ko yun, ola, bakit kamukha na siya ni Ann? Mga gano'n yun. Tapos si ano Nakakaloka. naman, si Dina, yung pinapanood ko siya kagabi, wala akong naramdaman sa kanya na wow. Alam mo kung Oo. bakit? Kasi it's the same Dina yung napanood ko nung nag-i-start siyang lumaban sa Miss Universe. Noong Tapos napanood ko siya 2018, nung second time nung kay Amanda Amanda. Odang. And then Mm. napanood ko siya kagabi, iisa yung level na pinakita niya. Hindi nag-level up, hindi naman nag-turn down. Kumbaga parang, ayun, Dina. Parang, ay nakita ko Same na lang. lang. Kaya siguro hindi ako nasusupresa. Tapos mas nasupresa ako yung kay Antonia kasi unexpected ko na lalabas siya ng ganung katapang kagabi na parang she's fighting for the crown. Gusto ko to ng corona, akin to. Ganon. As in, ayaw niya magpasingit. Parang pinatunayan niya sa akin kagabi na parang lalaban ako dito. Ganon. Ganon. Mararamdaman mo naman kasi, Mama Sam, kung sino yung lumalaban. Sa prelims pa lang at alam mo na kung sino yung ipapasok doon sa semifinals. Kasi makikita mo talaga sa aura, makikita mo sa eksena kung sino yung lumalaban na kandidata. Saka nangingilabot ako kay Antonia kasi parang ramdam mo na parang lumalaban siya for the crown. Kasi nga, di ba, parang parang binaba niya yung sarili niya para lang lumaban uli ng bilang queen. As in talaga nahuhusgahan na siya ng tao. Pero kagabi parang ando doon siya sa momento na ilalaban ko to. Mananalo ako dito. Ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya siguro pag nanalo siya, papalakpakan mo siya kasi masasabi mo sa kanya na success siya sa planong ginawa niya at hindi siya na-fail. Pero at Yes. the same time, nakakatakot pa din, Jason, kasi pwedeng hindi sa kanya mapunta ang corona kasi isa si Jassy sa mga tinik, isa si Tinik. Dina sa mga tinik sa kanya, at may isa pa akong dark horse na nakita, ewan ko kung napansin ninyo to, si Prachuak Kerkan. Yung lugar niya yon kasi consistent siya in swimsuit round and then evening gown. Evening. Anong number siya, Mama Sam? Hindi ko alam yung number, lugar kasi ako. Si Prachuat Kerichan. Tignan mo yon sa mga bandang yan, kala Antonia group. So, Oo, medyo, kasi 27, Mama Sam, yung gusto ko, yung naka-gold tapos naka-black na gown. hindi Siya ba siya, yun? alam ko yon si yon, si tawag dito, si Jones, yung apelyido niya, Jones. Oo. Mm-mm. Pero kasi maganda siya, pero kasi pag nakita mo si Prachuat, siya, ang ganda niya, tapos yung height niya, tapos yung pinakita niyang galawan sa swimsuit at saka sa evening gown, winner. So sabi ko, pag pumasok to sa top 5 and then magaling kumuda, ay nako, pagilid dito lahat yan sila Jazz, sila Vina kasi possible na pwedeng ang manalo ay Dark Horse kasi kagahapon may na-interview ako na mga runners-up ng Miss Miss Universe. Universe last year. Nagulat nga ako, runners-up pala sila. Hindi ko kasi sila tanda. Kasi every time na makikita mo sila sa bawat event, iba yung mukha nila. Yung parang hindi sila yung
masasabi mo na parang matatandaan mo kagad, ay, eto si ganito, ay, eto si ganyan. Iba yung itsura. Kasi nga, may kamukha doon ni Rabia Mateo. Sabi ko sa kanya, alam mo, nare-recognize kita kasi hawig mo si Rabia Mateo. Tapos sabi ko pa sa kanya, bakit hindi ka sumali? Sabi niya, kasi second runner-up ako last year. Sabi ko, talaga ba? Tapos ang liit lang niya pala. Pero ang ganda talaga ng mukha. Yung makikita mo, very Rabia Mateo yung itsura niya. Tapos yung isa pang runner-up na na-interview ko, ang sabi ko naman sa kanya, sumali ka sa Miss International kasi hindi ka pang Miss Universe. Kasi ang soft ng beauty. Pero ang ganda. Maganda din Tapos ang sabi nila, bias din sila eh. Kasi sabi nila, either Vina or Antonia. Pero kasi may chika kasi dito. Ito daw kasi si Vina ay very close sa honor ng Miss Universe, yung asawa. Negosyante. Oo, negosyante. And then, plus, yung si Vina kasi di ba India, ang pinapalabas ng GMK is about India movie, mga ganon. May connection. Yes. Kaya possible, kay Vina to. Saka maraming tao din na may gusto kay Vina. Pero kasi, sa napanood ko kagabi, I think it's Antonia. Yes, ako din. It's Antonia. It's Antonia. Para sa akin Antonia. And then, I think Jassy also. Ayun. Pero itong tatlong sigurado sila sa top 3 for sure. Yes, and wag lang magkamali sila sa top 5 Q&A, di ba? Baka masemplang yung isa diyan at biglang ilalaglag. O di ba? Tapos may gumaya din ng gown ni may gumaya din ng gown ni Miss Samantalo. Si Krishna Gravides, meron nga. Yung may black sa gilid na parang ang gown niya ay parang yung gown na to masyadong masyadong popular mo lang sinuot ni Krishnan. Ang unang gumaya dyan, I think, Peru, kung di ako nagkakamali. Yes, Peru. At saka meron din sa sa Nicaragua, mamasa. International Queen. Oo. Ayun, yung si Indonesia ba? Oo, sa supranational meron din gumaya niyan. Mga ganyang gown. Oo, parang sabi ko very common. But alam mo yun, yung itim yung gilid, pero iibahin nila yung style sa harapan, saka yung color. Yes. Pero alam naman natin na si Krishna Gravides ang original. Oo. So, ibig sabihin nanonood sila sa atin. Totoo. Pinapanood din nila yung Miss Universe Philippines ng bonggang-bongga. Ito si Pratchaw Ano kayang number siya? Mare-recognize ko yan. Si Pratchaw Kerry-chan. I think siguro panoorin mo ulit tapos reviewin mo pag magbibigay ka na ng prediction. Ng prediction para mas maano mo sila, mas number 27. 27 si Pratchaw. Ayun nga, si 27 nga yung mamasam, yung gusto ko. 27, ayun. Ano siya, number 27. Ayun. Yes. May chance din siya, magaling. Oo, may chance siya kasi very, din siya, level din yung niya, yung performance niya kagabi. Ano ina-expect mo sa Miss Universe Thailand? Siyempre, ang ina-expect ko talaga mamasan bukas, yung magandang production. At saka, sabi ko nga doon sa live ko kagabi, ang ina-expect ko, sana wag na lang yung sa tatlo. Wag na lang doon sa tatlong sikat. Yung singer nila kagabi, hindi yun, lip-sync lang yun. Ay, talaga? Mukhang live kasi. Tapos hindi talaga siya singer. Siya, may-ari siya ng cosmetic. Yung cosmetic ng Miss Universe. Ay, talaga ba? Emote na emote siya ha, panalo. Siguro siya, dancer talaga siya ng mga ballroom, mga kaya naman pala. Parang feeling ko performer siya dati. Tapos nung naging may-ari ng cosmetic na inimbitahan nila na mag-perform. Pero in fairness, talagang buong show, siya lang yung nag-perform. Walang iba. Ang galing. Ang galing. Promise. Tapos ang liit lang niya kasi dumadaan siya sa harapan ko. Sobrang liit lang niya. Doon siya nagpapahinga sa gilid ko. Ang liit lang niya.
Tapos kaya ako nalaman na lip sync yun kasi sayaw-sayaw lang siya tapos mas nakafocus siya sa movement niya more than doon sa kanta niya. Pero ang ganda ha, ang ganda yung mga selection nila ng song, selection ng music kasi mapapaindak ka talaga. Oo, Yes, ang ganda. magaling yung kinuha nila. Pero ang tanong ko, ano kayang sabi ni Mr. Dawat dito sa Miss Universe Thailand? Sig- Tanong ko, kung nanonood ba si Mr. Nawat? Ikaw tingin mo nanonood siya? I think kung hindi man siya nanonood, may inutusan siyang manood para alamin kung anong meron doon. Kasi Para sa next. para sa akin, kung naniniwala ka sa quality ng meron ka, no need. Kung sa Oh, bagay, pero mamasam kasi baka pag hindi kasi manood yung team niya, baka gumawa ganun din yung concept ng sa isip niya tapos nagawa na pala ng iba. Baka sabihin gaya-gaya siya. So, kailangan sa mga tutorial kung paano gawin ay makakapulot ka ng paraan, pero ibahin mo dapat. Hindi pwedeng gayang-gaya. exactly. So yun yung pamamaraan ni Mr. Nawat kung bakit siya nagpupunta sa abroad. I think hindi niya pinapanood yung Miss Universe Thailand. Pero kasi sabi ko, kung napanood niya, ano kayang sasabihin niya? Tataas kaya kilay niya. So, syempre, bukas, naglabas ka na ba ng final prediction mo? Hindi pa, later pa. Ilalive ko Yan. siya. Maimbitahan mo sila. Mhm. Yes, mamaya guys, manood kayo sa aking live. Siguro after pa ng libing. Kasi may palibing. Ay, wag na natin pag-usapan yan. Mamayang gabi, magla-live po ako. Ilalabas ko kung sino yung bet ko sa Miss Universe Thailand. Kasi nga, syempre, bukas na ang kanilang finals night. I'm so excited sa mangyayari sa production. I'm so excited sa mga performance. At saka, I'm so excited kung sino ang next na makalaban ni Michelle T. Sana hindi masyadong malakas. May tanong ako sa'yo. Tingin mo kung si Antonia makakalaban ni Michelle D sa Miss Universe, tingin mo kakabugin niya si Michelle D? Hindi. Hindi, Mama Sam. When it comes sa advocacy kasi, Mama Sam, pero kakabugin niya, halimbawa sa physical aspect, kaya naman niya. Pero sa advocacy kasi, maganda yung advocacy ni Michelle D. Doon ako nang humahawak. Kasi more on advocacy ngayon yung JKN era. More on speaking skills, di ba? So, hindi. Transformational leader. Transformational leader yung hinahanap ng JKN era. So, yung kay Antonia, alam kong malakas siya, magaling siya, pero hindi pa rin. Hindi Kung si talaga. Jassy. Si Jassy, nakakaloka. Hindi man masyadong maganda si Jassy. Aminin man natin. kumbaga Nicolene siya nung last year. Pero I know na lalaban siya ng bonggang-bongga. Mukhang medyo kabahan si Michelle D. Kasi yung galawan ni Jassy medyo may Landing, may no? pang Miss Universe. Oo, may eksena. Ganon. Tapos may salita din siya. Ay, nako, malalaman natin yan bukas. Kung sino ang tatakbo ng bagong Miss Universe. At sana So, syempre, consistent sila. Anak? At sana consistent sila, Mama Sam. Sila lahat. Bukas, mas level up pa nila yung performance. Ay nako, nakaka-nervyos yan. Basta ako, masasabi ko lang, exciting kung sino yung mananalo dito. And then, let's see, malalaman natin bukas. But syempre, mamaya wag niyong kalimutan manood ng live ni Gaisel dahil syempre, announce niya yung kanyang final prediction. Ako naman ay bukas ng umaga, abangan ninyo yan. And then, re-reviewin ko pa uli para mas bongga. So, yun. Diba? Kailangan. Mm-mm. And then, ako naniniwala ako, pwedeng manalo ang Dark Horse, pwedeng manalo yung Front Runner. Mm-hmm. Yeah, at saka pwedeng manalo yung baguhan na hindi natin napapansin. Oo, at pwede din maging tagilid dito si Antonia Forsyth. So, hindi niya hawak ang title. Kumbaga, lumalaban pa lang siya sa corona. Pero sa nakikita ko naman, she's playing safe. Marami nga nagsasabi na, nako, baka manicol, Manicolin. Oo, ikaw tingin mo? Hindi. Maganda kasi siya eh. Charot lang. Aray, hindi, Mama Sam. Mas maganda pa rin siya, kaya kakabog siya.
Hindi pa mauwi siya sa first runner-up. Tingnan natin na Sam. Mukhang si Dina ang may kapalarang ganyan. Charot lang. Alam mo, tawa ko kay Bina, kung sakasakali, sa totoo lang. Pag hindi nanalo dito si Bina, nakakaawa. Kasi parang she tried many times. Kumbaga, oo. Pero guys, malakas pa rin yung chance ni Bina na masungkit ang corona bukas. Tama, Hindi tama. parang natabunan siya sa eksena. Kasi parang feeling ko naman safe siya for the semifinals. 100% yon. Pero syempre, mali mo naman, strategy game niya lang yun na medyo nag-turn down lang siya. Tapos pagdating sa coronation night, biglang kakabog, di ba? Yes. Malay mo may pinaghandaan pala siya. Oo. Kaya malalaman pa rin natin yan bukas lahat. So, hindi unpredictable pa din. Masasabi ko, unpredictable pa din. Pero mamaya malaman ninyo kay Geisel kung sino nga ba talaga yung kanyang top list para dito sa Miss Universe Thailand 2023 final prediction. And then, of course, abangan nyo rin bukas. At maraming salamat sa iyo, Geisel, sa pinaunlakan mo yung deduction ko sa iyo. You're welcome, Mama Sam. At saka, sorry sa naganap sa last time na nag-invite ka na wale ang aking eksena. So, maraming salamat sa talaga, Mama Sam, sa tiwala. At syempre, sa susunod pa nating pa-live mo, sa birthday mo, kailangan mag-live tayo. Sure ako. Noon last time naman kasi naloka naman ako sa iyo noon. Kasi Geisel, sa totoo lang, pagod na pagod ako noon. Tapos parang natuwa lang ako sa eksena dito kay Natasha Jobert. Parang naloka lang ako sa kanya ng bonggang-bongga. So I need to some conversation ba. So sabi ko, pero antok na ako noon. Talagang pagod na pagod yung katawan ko noon. But sabi ko, sige mag-live tayo. Tagal mo naman. So wala na akong planong hintayin ka pa ng kasi maaga pa yung duty ko bukas. Maawa naman sa katawan ng lupa ko. So kaya ganun ako naman na parang talagang Geisel, nagmamadali talaga ako ngayon sa mga bagay-bagay. Pag sinabi kong, magla-live na. So, hindi na ako makapaghintay pa ng another hour kasi ini-estimate ko lahat para makatulog. Yung oras. Naintindihan naman kita doon, Mama Sam. Kaya hindi naman ako nagtampo nung sinabihan mo. Kaya naintindihan ko naman yung point mo kasi nga kinento mo naman sa akin na may pasok ka ba ng kinabukasan at ganito may gagawin ka pa. So, naintindihan mo, kaya wala akong karapatang mag-inarte. Pero nabunsit talaga ako ng bongga-bongga. Parang, I feel na wasting time. Tapos napagod lalo ako kasi parang nag-film na lang ako. Tapos hinahabol ko pa yung oras. Yung alam mo yun, parang sabi ko sana sinabi na lang sa akin na hindi. Parang, alam mo, nakagawa ka na ng lahat-lahat. Hindi ko naman sasabihin hindi kasi nga okay na ako, nakauwi na nga ako eh. Nakauwi na ako at that time. Tapos sabi ni Mama Sam, nag-shower ako. Tapos ako naman, iniwan ko naman yung cellphone ko. Yun pala, tawag siya ng tawag. Ayun, tanga-tanga lang ako. Tapos tara na live na, galit-galit nagalit na siya. Paano kasi hindi ko alam kung go o hindi. Kasi parang hinahabol ko ngayong oras ko. Dapat kasi mga 10:30, dapat tulog na ako. Kaya lang kasi mag-11 na. Diyos ko Lord, kamusta naman? Tapos hindi ko alam kung gagawa ba ako ng film or babato ko. Talagang sobrang pagod ko noon, Casey. Yeah, kaya talagang sabi ako. Tapos yung sabi mo, sorry, ganun. Ay, nako, wala na akong panahon mag-chat. Gusto ko nang matapos yung ginagawa ko. Gusto ko nang matulog. Tapos yung kinabukasan, super message ka. Bahala ka dyan. Nasa trabaho mo ako. Tapos sabihin niya pa, Mama Sam, bukas mag-live tayo. Mag-live ka mag-isa mo. Tapos niya ako busilin. Ayun, yun lang po. Ayun, yun yung mga moment namin ni Mama Sam. Kasi nakakaloka pa sa kanya, pwede naman siyang tumingin dun sa page kung anong oras, kung ano yung oras yung Miss Universe Thailand. May mga announcement naman. Ang nakakaloka, may mega message pa sa akin. Mama Sam, anong oras? Kahapon, Geisel, galing akong work. Tapos hinahabol ko yung oras ko pag uwi ko para magbihis, para mamalansya, maligo. Tama po sa Miss Universe Thailand. Imimit ko yung kasama ko ng mga 5 o'clock. So, kailangan talaga, yung alam mo yung tumatakbo yung oras, tapos kailangan ko pang mag-film bago umalis. Tapos yung talagang wala kang panahon magpasagot ng message. And then, pagdating ko naman yung nasa biyahe naman ako, nag-e-edit naman ako. Tapos kung mag-edit, syempre, hinahanapin namin yung place. Hindi kasi kami familiar do sa place.
Siya yung pinag-ano ko. Mukhang parang nawawala pa kami kahapon. Tapos, pagdating namin doon sa venue, syempre mega hanap pa kami ng saan ba yung place, saan ba yung organization, kakausapin. Syempre may mga busisi-busisi pa. Syempre yung natapos na, mega pasok ka na doon sa loob. Sabi ko, nagugutom ako, kumain na tayo. So, syempre yun naman yung inasikaso namin. Kaya yung nakaupo na ako, sinagot na kita 9:30. Tapos, nag-live na ako after. Pag sinabi niya 9:30, kasi hindi ako nag-check doon sa TPNG na channel. Nakakaloka ka. Parang pwede ka naman mag-check, maghanap. Talaga sa akin pa itanong, ano ko, secretary? Tapos 9:30 pala, sa ligo na ako, go na, 9:30 pala, kakaloka. Hindi talaga ako nag-check na sa TPNG na channel kasi nga hindi ako nakasubscribe doon. Klaro ko lang guys ha, kasi minsan may mga nagme-message sa akin, hindi po ako mataray o hindi po ako kahinadora. Intindihin mo lang po ninyo, nagtatrabaho po ako. Sa trabaho ko, Kilala hindi ko na si naman Mama pwede Sam. mag-cellphone ako. Tapos hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan ko intindihin yung mga message, yung mga chat. Ayan ay nagagawa ko lang kapag free time ako. So ngayon, minsan, may mga momento din na, syempre, pagod ka rin naman magturo, nakatayo ka nun habang nagtuturo ka, daldal ka ng daldal. Syempre, ang dami din bata, inaasika, para kaming babysitter. Ganon. So, syempre, asikasuhin mo silang kumain. And kung break time mo naman, syempre, bigay mo na rin sa sarili mo para din naman kumain. Tapos, babalik ka na naman magtuturo. Siyempre, after ng turo, hindi naman yan, uuwi ka na. Siyempre, may mga gagawin ka pa for tomorrow, may mga inaasikaso ka. Tapos, tatanungin ninyo ko, saan ba ang magandang place na ano dito sa Bangkok? Tapos, ang pinaka nakakaloka pa doon, ano ba ang convenient na hotel? Talaga naman masasagot kita. Tumingin ka na lang dyan sa website, dyan mong hanapin kung saan yung convenience sa'yo, kung saan ka mas malapit. At syempre may mga choices naman na mas mura. Huwag nyo kung tanungin, ano yung marirecommend mo sa aking hotel, ano saan ba ako pwede. Kasi yan mga yan, nagagawa ko lang yan siguro kapag yung free time ako, 2 ang channel ko. Tapos may inaasikaso pa ako sa Facebook. Tapos may TikTok pa. Imagine niyo paano ko dinidivide yung sarili ko. Tapos pinagbabantay pa kami doon sa temple para tabi-tabi ng tsinelas. Kasi kawang gawa yun. Para may pasweldo doon sa mga janitress, sa mga ano. Diba? Pero tanongin mo pa ba ako na saan yung magandang place sa Bangkok na mag-stay? Ay nako, swerte mo pag nasagot kita. Nasagot ko naman. Kaya lang humirit pa siya. May recommended ka bang hotel? Parang ano ba ate? Kaya doon sa nagtatanong, pasensya ka na. Hindi ako nagtataray. Kumbaga, intindihin mo na lang, I'm so tired. Ayan nga sila guys, hindi ko pinag-iintindihan. Makulit lang talaga ako. Yun, ganon. Si Mama Sam, naintindihan ko yung ano niya. Sila Gaisel, sila hindi ko pinag-message yan, hindi ko yan pinag-iintindi. Pag yung, gusto ko lang mag-live, doon lang ako na, sige tara, tayo. Pero yung mga bagay-bagay naman na ng mga parang, pwede nyo naman nang i-search na lang ninyo. Minsan doon naman sa mga nagtatanong, Mama Sam, anong masasabi mo sa ganito o masasabi mo sa ganyan? Abangan nyo na lang yung update ko. Wala kasi akong team guys na parang wala akong team na parang mag-asikaso ng mga ganyan. And then nagwo-work din kasi ako at the same time. Then ako, doon lang ako na sana mabigyan ko kayo ng everyday na vlog ko. And then syempre, kapag may mga free time ako, ina-spend ko yung time ko doon sa paghahanap ng topic, pagbabasa, nagbabasa ako ng mga comments. Doon ko na yun binubuhos. Ayun ay madali. At kaya kung mapapansin ninyo, ang mga comments ko, correct! Laban lang. Kasi ayun lang yung parang the best na pwede ko lang talagang masagot. Kesa naman yung sagutin ko pa kayo ng bonggang-bongga. Yung alam mo yun na parang mabilis yung oras ko eh. Yung
marami akong ginagawa sa madaling salita. Ayan, Yes. At pagkatapos sana, nito, hindi lang oo. naman 'to gagawin ko. So, syempre mag-e-edit ka pa, alam mo yon, tapos ang dami pang busisi, tapos after nito, may national costume mamaya. So, hindi ko alam kung makakapunta ba ako o hindi. May pinapagawa din yung school na kailangan ko rin munang asikasuhin. Syempre, maglalaba ka pa, maglilinis ka pa, yung mga ganon. Ayan, kaya kung minsan, guys, kung hindi, wag kayong mag-personal din sa amin. May ibang din kasi nagpe-personal, Mama Sam, ng tanong, ano opinion mo dito? Antayin na lang ninyo yung mga pa-live namin at saka mga Mm-mm. pa-update kasi hindi talaga namin yun naaasikaso. Sa totoo lang. Pero Hindi, guys, sa totoo lang, nababasa ko yung mga message, nababasa ko yung mga comment, nababasa ko lahat yan. Kasi yun naman talagang ginagawa ko sa mga pag nagbibiyahe ako, nagbabasa naman ako. Malabo na nga yung mata ko sa kakabasa. Charot. Since na may salamin na ako, nababasa ko siya ng bonggang-bongga lalo. Kaya lang kasi minsan sa biyahe, mas pipiliin mo na lang din ipikit yung mga mata mo para at least ma-relax ka miski pa paano. Tao lang yeah. din po kami. Meron din po kaming kapaguran. Hindi po kami robot. Ayan. Sa mga nagtatampo dyan, alam na ninyo ang dahilan, ha? Huwag na kayong mag-ano dyan. Pero sa araw-araw naman na sumusuporta na walang sawa sa Mm. kaka-comment, sa kakaano, keep going lang guys, and thank you so much sa panonood, sa suporta na binibigay ninyo. Maraming salamat. Na-appreciate ko po yun. And then, kaya naman lalo ako nagiging masipag dahil sa inyo. Yun. Yes, totoo 'yan. At saka gusto ko rin mag-update sa mga hindi nag-a-update. Gusto ko rin magchika-pagchikahan kasi kulang ang araw, Mama Sam, kung walang vlog, no? Malungkot, parang ay bakit Yan. wala akong vlog, gano'n. Ako din, Malungkot, parang na promise. siyang bitamina. Parang, minsan nga matutulog Oo. na lang ako, iisipin ko pa, magpa-vlog ba ako? Kahit pagod Mm. na ako, guys. Parang yung katawan lupa ko Yes. sinasabi na matulog ka na, magpahinga ka na. Hindi ko magawa. Kasi parang feeling ko, kulang yung responsibilidad ko. Hindi ko na nga masagot ng bonggang-bongga yung mga comment, hindi pa ako magbibigay ng vlog. Ganon, kulang talaga, promise. Nararamdaman namin 'yon. Kaya lang minsan talaga yung kapangyarihan namin ay limitado lang. Hindi pwede lahat ay mapagbigyan. Buti sana kung ang trabaho ko ay katulad ng trabaho ni Gaisel na ang ginagawa lang ay parang manager. Sa akin, hindi po pwede yun, guys. Kailangan talaga gumalaw ka kasi yung director. Nakakaloka. Ano Yung nang sobrang sakit nangyari? na nanlikod ko, yung ganon. Ayan. Nakakaloka. But maraming salamat, syempre. Maraming salamat, Gaisel, sa oras na binigay mo. Thank you Imbitahan mo sila po. sa channel mo. Yes, sa mga nanonood ngayon, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aming dalawang masa. Please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, at manonood ako. May live ako everyday. Wala nga lang akong oras kung kailan. Kung kailan ako free yun, nagla-live ako. Wala talaga akong oras. May alas 11 ng gabi, may alas 7. Minsan may tanghali, minsan may madaling araw. Maraming salamat talaga sa mga sumusuporta. Hindi naman ako nasisiro, Mama Sam. To be honest. But mas gusto Maraming ko salamat. ang suggestion ko sa'yo, i-fix mo yung oras mo and then kapag yung ganong oras na dapat ibigay mo yung sarili mo para yung mga tao, hindi din sila yung nagugulat na parang ano ba to si Gaisel, minsan 1:00, minsan 2:00, minsan 11:00. So para sila din, ma-fix din nila na, oy, 11 o'clock na magla-live na si Gaisel para Tama. ma-consistent sila. Mm. Time management na lang, kailangan kong i-ano yun sa sarili ko, i-apply ko yun na kailangan Huwag may mo fixed nang oras ako halang. maglalaro. Thank you so much, Mama Sam. Kasi iniisip ko ngayon, magla-live ako ngayon kasi kailangan ko mag-live kasi gusto ko makipagchikahan kasi busy ako later, mga ganon. Pero kailangan ko talagang iayusin yung oras ngayon. Kailangan kong i-adjust yung Mm. sarili ko. Ayun. So sa akin naman syempre, mag-abang kayo syempre ng aking mga video syempre sa umaga at saka syempre meron din sa gabi kasi dalawa yung Yes. channel ko. So talagang inaano ko yon na maglalabas ako sa umaga, maglalabas ako sa gabi. Kung hindi man ako nakapaglabas sa umaga, abangan po ninyo yun around 4 o'clock to 5 p.m. Ayun.
doon ko naman nilalabas yun eh, kapag na-late ako. Pero as long as possible, gusto ko sana consistent sa umaga. Around 10 p.m. So, yan. So, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa amin ni Gazel Ortega, at saka syempre sa iba din mga vlogger. And then, of course, sa araw-araw na tumututok dito. At saka sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aming mga chika. And then ayun na, malapit na yung birthday ko sa mga gustong magregalo dyan. Baka naman. Magpaayuda, may mga kasi nag-iipon ako ng gusto ko makabili kasi ng camera talaga. Kagabi yun talaga tinitignan ko. Nabubuisit ako sa phone ko kasi hindi niya maabot yung layo. Alam mo yun? Oo. Hindi, totoo, seryoso ako doon. Hindi ko kasi maabot yung layo. Kasi syempre, kapag may camera ka, dito ka nakapwesto. Kapag mga phone lang yung gamit mo, dito ka nakapwesto. Diyos ko naman, hindi naman ako magaling doon sa ano. Yung alam mo yun, yung sa zoomer. Naiinggit nga ako doon sa katabi ko kagabi kasi ang galing niya kumuha ng camera. Actually, si Tira yung kumuha sa akin ng mga video kagabi, yung mga post. Sabi ko, ang galing naman neto mag-ano. So, sabi ko, kailangan matutunan ko din yan. Ayun. Tapos, ayun nga, yung camera talaga kasi importante siya. So, parang feeling ko, ayun yung gusto kong makuha ngayong birthday ko. Yung camera. Kasi, medyo may kamahalan. Pero sabi ko nga, pag vlogger ka, kailangan mo may ganun ka. Kasi, kung wala, Gazel, I think, dapat huwag kang makontento kung ano yung meron ka lang kasi kailangan yung materials talaga na kailangan mo dito. Yun talaga para mas mabigay mo ng tama, mas makakuha ka ng video na mas okay. Alam mo yon. Thank you. Ayan. At magiging goal ko rin yan. Siyempre, cellphone lang tayo. Kailangan seryoso. Oo naman, nagsimula naman ako sa bulok na cellphone. Totoo. Proud ako doon. Kala mo ba, yung cellphone ko na yun, yung namamatay-matay, tapos 10 minutes lang yung pwedeng i-record kasi full na yung memories niya. Tapos pag nag-delete ka hindi na pwede kasi sobrang Makarelate ako. Tapos yung alam mo yun, dati nga hanggang 3 minutes lang. Kaya nabigyan ako ng chance na, pwede siya hanggang 10 minutes. Tapos i-delete mo na lang agad. Ganon. Yes. Tama. I-delete agad yung in-upload kasi hindi ka na makakakuha ng picture and pero alam mo, sa totoo lang, yung cellphone na yun, kung hindi pa bumuka yun, hindi ko papapalitan yun. Nakakaloka. Yung akin Kaya din. naman yun, nagkaroon naman ako ng bagong cellphone. Sabi ko, syempre gusto ko mas malinaw yung video ko. So yun, ayun talaga, yun yung niregalo ko 2 years ago sa sarili ko na cellphone na malinaw. Kaya kahit mahal siya, talaga nag-spend ako. Hindi ko lang kaya yung mga iPhone. Pero, wag na yun, ang mahal. Syempre, parang, ayun na, level up ka na. Parang gusto mo na talaga yung camera talaga. Kasi mas madali mamasang pag camera talaga. Hindi, mas mahirap yung editing niya. Pero parang mas makukuha mo yung detalye. Saka yung hinihingi mo kasi may zoomer talaga siya na malinaw pa din kahit anong layo. So yun. Bongga. Yeah. Anyway, so tignan natin. Mali mo naman, di ba? So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you so much po. Thank you din, Mama Sam. Bye. Thank you so much, Gazel.